At ang hiningi ko po, Lord, ay sila ay magbigay ng testimonies, living testimonies, para po lalong dumami pa po ang maniwala kay Jesus na talagang siya ang aming Lord and Savior, na talagang mahal na mahal kami, talagang gusto niyang gumaling kami, gusto niyang yumaman kami, gusto niya talagang mapalago yung buhay namin, gusto niya mag-set kaming good example sa kaharian ng Diyos. Even sa mga unbelievers, gusto niya maging role models kami. Gusto niya mag-operate kami sa supernatural signs and wonders and miracles and blessings. At gusto niya pong makita ito sa buong mundo. Magiging Solomon's porch kami, Lord. At dahil po dito ay mapapadali po itong proseso ng pag-fulfill ng Great Commission at pag-preach ng gospel all over the world. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. So napaka-importante po, ano po yung sasabihin namin, yung salita nyo, yung pinangako nyo sa amin ang sasabihin namin. Wala na kaming ibang sasabihin kung hindi yung pinangako nyo sa amin. Dahil yun ang magpapakilo sa inyong mga anghel. Dahil yun, Lord, ang mag-charge sa mga anghel. Dahil yun ang magbibigay ng lakas dito sa mga anghel para gampanan nila ang kanilang tungkulin to serve and minister to us and give us the desires of our hearts na sinabi niyo po yan. In Jesus' name. So maraming pong salamat dito sa Word of God as I declare that the Word is alive. The Word is full of power. The Word is active, it is effective, it is sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing line between the spirit and the soul, between the joint and the marrow, and it's a discerner of the intents and purposes of the heart. In Jesus' name, kung salita niyo yung kailangan namin, yan po ang kailangan mo, because the Word of God is Jesus Himself. Whenever we speak the Word of God, we literally infuse the life of Jesus in every fiber of our being. In Jesus' name, wala pong hindi gagaling sa sakit. Every cell, every tissue, every drop of blood, yan po lahat ay tatamaan ng salita ng Diyos at mawawala lahat ng sakit. So by the authority of God's Word in the name of Jesus, maraming pong salamat, Lord, sa Word na binigay niyo sa amin. Itong mga inuutos niyo sa amin, gawin namin para lumayas ang sakit na yan. So by the authority of God's Word in the name of Jesus, I command every evil spirit operating, I command you to leave right now in Jesus' name. Satan, get your hands off. Sabi niyo po, Lord, sa Luke 10:19, behold, I give you authority over all serpents and scorpions and over every power of the enemy, and nothing shall by any means hurt. By the authority of God's Word in the name of Jesus, I command every cancer cell operating whichever part, maaring doon sa bowel, maaring doon sa abdominal lining, o kung saan pa yung cancer cells na yan, I command you to die to the roots in Jesus' name. This cancer, every cancer cell, must bow down to the name of Jesus. You sacrificed your life. You gave your life. Yan po ang ginawa niyo, Jesus, on the cross. Yan po ang pinangahawakan namin ngayon. Sabi niyo po, Lord, kapag ang isang kapatiran ay nangangailangan ng healing at lumapit siya sa elder, and then the elder will pray for her and anoint her with oil, siya ay gagaling. She will recover. So ina-anoint ko po ng oil. This is symbolic of the shed blood of Jesus on the cross. Symbolic of the supernatural power of the Holy Spirit in Jesus' name. Yan po, Lord, kapag ito ang pinahid sa lintels and doorpost ng mga bahay ng panahon ng inyong mga chosen people, ang angel of death hindi makakapasok sa loob ng bahay para patayin ang mga firstborn children. Yan po ang aming dinideklara right now.
hindi makakapasok at angel of death. Pinapalayas po namin ang spirits of death, ang spirits that have caused this cancer. Pinapalayas po namin ang lahat ng iba't ibang klaseng spiritu, ang mga spiritu na who ganged up together. So, meron lang akong word na naririnig ngayon kay Lord. Sinabi niya na yung parang parable of the sower, yung garden, lilinisin, itatanim mo yung salita ng Diyos. Yung garden, tatanggalin ang mga bato. Ang garden ay tatanggalin ang lupa, yun ang heart mo. Tatanggalin ang mga thorns. Ibig sabihin, tatanggalin mo ang mga dinidesire mo sa puso na hindi naman will ni Lord para sa iyo at alam mo kung ano yung mga yun. Tatanggalin mo yung unforgiveness, tatanggalin mo kung ano man yung mga na-experience mo in the past na sumama ang loob mo sa mga taong dyan. Papatawarin mo sila at kung meron ka nagawang hindi mabuti, pwede ka rin humingi ng patawad dyan. Kailangan luminis itong garden, luminis itong heart mo. Dahil ito, ayaw mo maging territory ni Satan na kung saan lalo pang ipapalalain ang sakit mo. Gusto mo itong heart mo ay maging temple talaga ng Holy Spirit. Maging territory talaga ng Holy Spirit. Kaya salamat po Lord dito sa word nyo. At yung lahat ng offenses, yung lahat ng kung ano man, ang isipin mo, magmula nung bata ka, kung ano man yung naitanim mo sa puso mo, o yung sobrang galit, sobrang worry, sobrang fear, sobrang sama ng loob na nag-cause ng cancer na yan. Kasi nagkaroon ka ng mga ganyan dahil dito sa mga nagka-manifestations ng sakit dahil naka-operate ka dito sa territory ni Satan na yan. So, pag ikaw ay nagbigay ng kapatawaran, nagbigay ka ng kumbaga magre-release ka ng peace sa heart mo, mag-ooperate ka sa fruit of the Spirit, magmamahal ka, without thinking of anything in return, magkakaroon ka ng kindness, ng goodness, ng patience, ng gentleness, ng faithfulness, ng self-control. Mag-ooperate ka sa ganitong fruit of the Spirit, hindi makakapasok si Satan para palalain pa yung sakit mo. Kung hindi, ang Holy Spirit, together with His angels, ang papasok sa territory at ang kagalingan mo lamang ang kanilang aasakasuhin. Kung ako umabot ng 1 month, maari ikaw ay mas mapapadali because mas naintindihan mo ngayon kung ano ang salita ng Diyos. Bakit kailangan mo itong ideklara, kailangan mo itong i-meditate. Binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord. Kaya marami pong salamat, Lord. Pinapalayas ko po yung pain. Pinapalayas ko kung ano man yung underlying na mga complications niyan. Wala pong mangyayaring infection katulad ng sepsis or anything sa kanyang katawan. Ngayon pa lang po, binabalot na namin siya ng dugo ni Jesus through this anointing oil. Marami pong salamat sa kagalingan. Ganon din po ang lahat ng may sakit na nandito ngayon. Pinapipray ko po sila. Ina-anoint ko po sila with this holy anointing oil. In Jesus' name. Lahat ng sakit nila, tinutunaw nitong shed blood of Jesus on the cross right now. Pinapalayas po namin ang mga demonyo na cause nito. Pati mga spirits of death na gusto silang patayin. Lahat ng may cancer, may cardiovascular sickness and disease. Lahat ng may mga autoimmune sicknesses. Lahat ng may problema sa health in Jesus' name. Even sa buto in Jesus' name. Buto. Pinapagaling kayo ng Panginoon right now in Jesus' name. Marami po salamat, Lord. Magpatuloy kayo, ito yung word ni God, patuloy ang salita ng Diyos na ibibigkasin, na idideklara nyo, i-meditate nyo, tapos hingi kayo ng tulong sa Holy Spirit para maintindihan nyo ang salita ng Diyos. Buksan nyo ang Bible, magpaturo kayo sa Holy Spirit kung paano yung ma-interpret o para ma-explain ng Holy Spirit sa inyo kung ano yan, mabigyan kayo ng revelation knowledge. Dahil yung revelation knowledge, and paulit, araw-araw, the same verse, the same scripture, hanggang makuha nyo yung revelation, pagkatapos bigla na lang, nag-build itong faith, at itong faith na to ay naging substance, nakita nyo ang kagalingan, complete healing,
Mahirap po Lord, sa dami naming pinag-pray, napakaraming gumaling. Pero in the end, nagkasakit din sila kasi hindi sila nag-dwell sa salita ng Diyos. Kaya ngayon po talagang napaka-bless nila kasi naririnig na nila ang salita ng Diyos. Hindi na babalik ang mga sakit na yan. Salamat po Lord dito sa kagalingan na binigay niyo, dito sa dugo ni Jesus na dumanak para po mapagaling sila sa lahat ng kanilang karamdaman. At humaba ang kanilang buhay, yan po yung dinideclare namin with long life. You will satisfy them and show them your salvation in Jesus' name. Na-anoint ko rin po ng oil ang lahat ng mga nandito sa ICGM, yung mga dito sa TCM, like the YouTube, sa social media, even sa live TV. Na-anoint ko po lahat sila. Lahat ng mga may sakit, lahat po ng may mga problema sa pera, ano pang problema nila sa mga relationships, problema nila sa negosyo, problema nila sa boyfriend, girlfriend, problema po nila kung ano yung mga financial needs nila, mga utang nila na masyadong nagpapahirap sa kanila. Lord, kinrade niyo po kami as supernatural beings. Di po kami ordinary beings. We are spirit beings. We are supernatural beings. And you have given us itong supernatural signs and wonders by the supernatural power of the Holy Spirit. Ito po isa sa mga binigay niyo sa amin. At turuan niyo po kaming exercise at mag-operate dito sa araw-araw. At ito po ang assignment nila, binibigay niyo sa kanila. Cast out ang mga demonyo. At pagkatapos i-charge ang mga angels, i-deklara ang salita ng Diyos kasi yun ang maririnig ng mga angels. Pagkatapos po Lord, makikita nila ang kanilang breakthrough. At ang hiningi ko po Lord ay sila ay magbigay ng testimonies, living testimonies, para po lalong dumami pa po ang maniwala kay Jesus na talagang siya ang aming Lord and Savior, na talagang mahal na mahal kami, talagang gusto niyang gumaling kami, gusto niyang yumaman kami, gusto niya talagang mapalago yung buhay namin, gusto niya mag-set kaming good example sa karya ng Diyos. Even sa mga unbelievers, gusto niya maging role models kami. Gusto niya mag-operate kami sa supernatural signs and wonders and miracles and blessings. At gusto niya pong makita ito sa buong mundo. Magiging Solomon's porch kami, Lord. At dahil po dito ay mapapadali po itong proseso ng pag-fulfill ng Great Commission at pag-preach ng gospel all over the world. Salamat po Lord sa ginagawa niyo dito sa TCM. Ito pong mga lahat ng tumulong, yung mga nag-support even financially, mga lahat ng nag-pray for us. Kailangan po namin ng prayer in Jesus' name. Sa sobra pong dami ng mga challenges namin, Lord. Sa sobra pong dami ng funds na kailangan namin. Maraming pong salamat sa pag-supply niyo ng lahat ng pangangailangan namin. Lamang pagpapatibay dito sa ministry ito at lalo pong lalagaan ang gospel. Itong pagpapadala nyo, for example, kay Sister Arville, kay Brother JJ, itong lahat ng mga staff, Lord, na nagtutulungan talaga sila para po maganda itong mga videos na lumabas. Everything cost money, Lord. Wala pong libre, pero marami pong salamat at dala niyo po itong mga kapatid namin na tumulong magsuporta dito sa mission namin in Jesus' name. So, lahat po ng nagbigay sa kanila at lahat po ng magbibigay in the future ay dinideklara ko po yung salita niyo sa Luke 6:38 that as they have given, it shall be given back to them. Good measure, pressed down, shaken together, running over. So shall men, angels, sinarado yung mga utak ng mga tao para i-receive nila si Jesus. Hindi na nila iniisip na yung mga generals hindi na magsusustento sa kanila, hindi na sila magiging kabit, hindi na sila magiging prostitute. Talaga naman pong nagkatotoo, Father, naging hot na hot sila. At ang maganda pa po ay hindi sila napalayas dito sa wakwak dahil talagang supernaturally binless nyo sila. Itong mga generals, binigay na lang nila itong mga properties na ito sa kanila. Talagang grabe po talaga ang manifestation ng blessings nyo, Lord. Kung kami ay maniniwala sa salita ng Diyos, sa mga pinangako nyo sa inyong salita, at kung kami po ay pag-aaralan namin ng Bible, magbabasa kami araw-araw, pagkatapos we will attempt to understand through the Holy Spirit's guidance, yung pong pagtuturo niya sa amin, Lord, yung para po maintindihan namin, para ma-expedite
yung proseso para po maging successful kami, maging victorious kami in all areas of our lives. So gamitin niyo po lahat yung ICGM kasi alam ko po yun, Lord, it's not an accident that they're here. It's not a coincidence that they're here kasi lagi niyo po sinasabi, you have brought them here sa ICGM to equip them dahil lalagablab po ang kanilang ministry, lalagablab. Kung outside ICGM, talagang gagamitin niyo sila mightily and powerfully. Narinig ko si Sister Bell, kanina nakikinig ako dun sa isang message niya. Talagang blessed na blessed ako, even nag-send ako ng like. So, salamat po, talagang ginagamit niyo talaga sila, even Sister Lisel, in Jesus' name, na dumami ang kanilang following, Lord, mag-multiply, Lord, yung kanilang views in Jesus' name. At kapag gagamitin niyo po sa mga ito, mga leaders po in the making itong mga sa ICGM na to, ay bigyan niyo po ng open doors, Lord, at especially yung guidance by the Holy Spirit para alam nila eksakto kung ano ang gagawin nila and they don't make mistakes. Anoint them, Father. Anoint them to preach the gospel boldly in Jesus' name, to heal the sick, deliver the brokenhearted, cast out demons, raise up the dead, and set the captives free. Dahil dito po sa mga miracles na to, mapapadali ang proseso ng pag-imbita namin dito sa mga unbelievers na pumunta, at itong mga unbelievers na itong mahal na mahal niyo, Lord. Ayaw niyo silang mapunta sa impyerno, kaya gusto niyo po trabahuhin namin itong prosesong ito para sa inyo. We love you, Father. We praise you. We magnify you. Marami pong salamat sa answered prayer. Nag-expect po kami ng positive na answer. We love you. We praise you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.